The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus appeared to the 11 and said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. This sign will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak new language. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly things, it will not harm them. They will be lay hands on the sick, and they will recover." Then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed with word through accompanying signs. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa buhay ho natin, meron daw hong apat na mahalagang bagay. At sana ho, meron ho tayo yung apat na ito. Apat na mahalagang bagay. Or 4 P's. 4 P's. Ano ho yung apat na bagay na ito? 4 P's. Una, pagsubok. Pangalawa, pagkakataon. Pangatlo, pagpili. At pang-apat ay yung pagbabago. Ewan ko lang ho sa inyo kung sino ho dala-dala palagi yung apat na ito. Pagsubok, pagkakataon, pagpili, at pagbabago. Sa English ho, kung 4 P's po yon, sa English naman ay 4 C's. Challenges, chances, choices, and changes. Challenges. Natural ho na ayaw natin ng pagsubok. Ayaw ho natin na nahihirapan ho tayo. Di ho ba? Kaya nga minsan yung sa dasal ho natin, dinadasal natin na sana mawala na yung mga pagsubok natin sa buhay. Pero, tingnan ho muna natin. Minsan ho, kailangan din natin ng pagsubok. We need challenges. Bakit ho? Dahil yung mga pagsubok na ito yung mga magaganda at mabisang paraan ho sa paglago. Di ho ba? Hindi lang ho yan pabigat. Hindi lang ho yan pahirap. Kundi paraan din yan na tayo ho ay lumago. Naalala ko tuloy yung isang kwento, paboritong kwento ng isang pareho namin. Yung kwento na ay tungkol ho sa, pasensya na may kasamang advertisement, tungkol ho sa Toyota. Yung car maker na Toyota. At sabi ng pare, sabi niya, yung sekreto ng success ng Toyota daw, dahil sa kanyang mga experts at yung kanyang mga top executives. Bakit ho? Kasi yung mga experts daw at top executives ng Toyota ay mahilig sa challenges. Very welcoming sa mga challenges. Very welcoming sa mga pagsubok. Kaya minsan, naglabas daw sila ng isang model ng sasakyan at yung sasakyan na yun ay naging hit ho sa market. Pero pagkatapos nilang nilabas yung sasakyan na yun, nilaunch yung sasakyan na yun, yung model ng sasakyan na yun, kaagad, yung mga experts at top executives ng Toyota nag-meeting kaagad at pinag-usapan kung paano i-improve yung sasakyan. Nagtanong kaagad, what's wrong with the car? Ano bang problema ano bang mali sa sasakyan na ito? Kakagawa lang nila. Almost perfect.
pero kaagad nagtanong, what's wrong with this car? And how can we improve it? Sekreto ng success ng Toyota, very welcoming sa mga challenges. Sabi ko nga, minsan ayaw natin ng pagsubok. Pero kung dumating man, sana ho, na makita rin natin na yung pagsubok na yan ay isang pagkakataon ng pagbabago at paglago. Kaya wag ko tayong matakot kaagad sa mga pagsubok. Kasi sa bawat pagsubok, ay meron hong pagkakataon. In every challenge that we have in life, there are actually many chances. Sa bawat pagsubok, may pagkakataon. Because God is always giving us chances or His graces. Huwag matakot. Sa bawat pagsubok, merong pagkakataon. And God is asking us to choose. Pag doon namating yung mga pagkakataon na yan, mga chances na yan, God is asking us to choose. To choose well. At sa buhay din daw ho, meron tayong 3 choices. Palaging merong 3 choices. Unang choice ho natin, give up. Sumuko na lang tayo. Kapag merong pagsubok, feeling natin, hindi natin kaya, isusuko na lang tayo. Second choice, give in. Pag may pagsubok, pabayaan na lang natin. We simply go with the flow. At parang sinasabi na lang natin, lilipas din yan. At wala tayong ginawa. Lumipas yung pagkakataon na wala tayong ginawa. At yung pangatlo ho, give everything. Bigay ho natin lahat ng makakaya natin sa ikabubuti ho ng ating sarili at ikabubuti ng iba. And God is asking us to give everything, especially ho in our efforts in goodness, in our efforts in holiness. And there will be good changes or growth in us or to those people around us. Bakit ho? Very positive. Kasi yun naman yung pangako niya sa atin. Sa bawat pagkakataon, piliin natin siya, ibigay natin yung mga kaya natin sa Kanya, at kasama ho natin siya. Narinig ho natin sa ating Ebanghelyo, yung mga pagbasa ho natin sa araw na ito, sa kapistahan ni San Marcos, very consoling, very inspiring. Kung sinasabi, the Lord worked with them. The Lord is with us. And is working in us. Magandang panghawakan yung salita ng ating Panginoon. He is with us. And He is at work in us. And He has dominion in all. Kahit yung ating unang pagbasa. Very consoling din po. Very consoling. Sinasabi, casts all your worries upon Him because He cares for you. Cast all your cares on Him for He cares for you. Kaya magandang pagnilayan ho. Ano ba yung mga pagsubok natin sa buhay? Problema kaya sa pamilya, problema sa trabaho, o problema sa negosyo, o merong humatayong karamdaman, may sakit, o parang pinaghinaan ho yung ating kalooban sa buhay. Kapag merong pagsubok, huwag ho tayong makalimot ng ating Panginoon na muling nabuhay ay binibigyan ho tayo ng pagkakataon. Inaalalayan ho tayo sa ating pagpili at hinahangad ho niya ang ating pagbabago, ang ating paglago.